Masaganang buhay mga Coconatics! Isang panibagong yugto ng kaalaman ang ating bubuksan dito sa Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Ang Radyo Eskwela na ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Calabarzon, katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 4A. At sa taong ito ng Radyo Eskwela sa Pagniniyugan, makakasama nyo pa rin ang inyong ate sa Pagniniyugan. Ako po si Coco Rona. At ako naman ang inyong bagong kaibigan sa Pagniniyugan, Coco Rovi. Kami ni Coco Rona ang inyong makakasama tuwing Martes at Huwebes sa ganap na alas 11 hanggang alas 12 ng umaga na mapapakinggan sa DWVM 103.9 Spirit FM Lucena. Simula po yan ngayong araw. Kasabay din po tayong napapanood via live stream sa official Facebook page ng ATI Calabarzon at PCA Calabarzon. Gayon din sa YouTube channel ng ATI Calabarzon. Kagapay ninyo kami ni Coco Rona sa isang oras na masaganang talakayan. Ating pag-uusapan ang mga makabagong impormasyon at teknolohiya sa pagniniyugan tungo sa masaganang Coco Buhayan. Yes, and to start, Coco Rovic, ating i-shout out muna ang humigit kumulang na 600 mag-aaral ng programa. Ito po yung mga official natin na mag-aaral mula sa mga bayan ng Amadeo sa Cavite, Luisiana at Santa Cruz sa Laguna, San Luis, Lipa at Padre Garcia sa Batangas, Rodriguez sa Rizal at Sampaloc sa Riyaya, Lucena, Alabat, Buena Vista at Ginyangan naman sa Quezon. Hello po sa inyo mga Coconatics. Siguro tignan natin yung live natin. Mabilisan lang. Pili tayo ng 3 isa-shoutout mula po sa ating pong mga live viewers. Yes. So meron po tayo. Oo, marami tayong viewers ngayon, Coco Rovic. Meron tayong 80. Yan, viewers. Wow, hello po sa inyo. Hello po sa inyong lahat. At for sure, yung iba medyo hahabol siguro, kasi marami tayong estudyante sa ating Radyo Eskwela. So, unahin nating i-shout out ang unang nag-comment, si Sir Christopher Enciso. Ayan, shout out po sa inyo, Ma'am Cristeta Aranez and si Miss Aiza Pakala. Ayan, Wow, mga hello po. First commenters natin. Hello po sa inyo mga Coconatics. Siyempre, Coco Rona, bukas na bukas pa rin po ang ating programa sa lahat ng nais makinig at matuto, lalong-lalo na sa mga may interes sa pagtatanim at pangangalaga ng niyog. Ang ating mga nabanggit na mga kalahok mula sa iba't ibang bayan ng Calabarzon ay mga officially enrolled at nakapag-submit ng participants registration form at pre-test. Yes, at para sa ating mga Coconatics na officially enrolled, lagi lang po tayong makipag-ugnayan sa ating mga program coordinators para sa mga susunod po natin na mga kinakailangang ipasang requirements sa programa. Yes, tama ka, Coco Rona. Dahil dito sa ating paaralan sa Himpapawid ay mayroon din tayong mga maikling pagsusulit o short quizzes. Pero wag po kayong mag-alala dahil i-announce naman po namin dito sa programa 1 linggo bago ang pagsusulit para naman mapaghandaan ng ating mga mag-aaral. Yes, correct ka dyan, Coco Rovic. Tunay na napakasarap sa feeling, sa pakiramdam na nagbabalik itong ating Radyo Eskwela, matapos ang matagumpay na pagpapatupad ng School on the Air on Coconut noong 2024, kung saan marami sa ating mga magsasaka ang natuto ng mga batayang kaalaman sa pagniniyugan. Coco Rona, ngayon mas pinalawak, mas pinalalim at mas pinatibay po ang ating programa. Ito po ang pagbabalik ng ating Radyo Eskwela, dala ang panibagong pag-asa at mas makabagong kaalaman para sa ating mga magniniyog. At syempre, hindi lang basta pagbabalik, Coco Rovic, ito ay isang mas pinaigting na edisyon. Dahil sa season na ito, tututok tayo sa isang napakahalaga at napapanahong paksa, ang coconut hybridization. Tama ka dyan. Kung dati po ay nakatuon lamang tayo sa mga basic na kaalaman, ngayon naman ay sisilip tayo sa mas advanced na teknolohiya. Mga paraan kung paano mapapataas ang ani, mapapabilis ang pamumunga, at mapapalakas ang resistensya ng ating mga punong niyog. Yes, at sa madaling salita, Coco Rovic, ito ang susi sa mas produktibong sakahan at mas matatag na kabuhayan para sa ating mga magniniyog. At bukod pa dyan, isa pa sa dapat abangan ng ating Coconatics ay ang iba't ibang segment ng ating programa, di ba, partner? Yes, partner, talagang exciting ang mga segments ng ating Radyo Eskwela. Unang-una na dyan, ang Coco Balita. Ito ay mga kaganapan sa mundo ng agrikultura, partikular sa sektor
sektor ng pagniniyugan sa Calabarzon, gayon din ang mga update tungkol sa mga programang isinasagawa ng DAATI Calabarzon, PCA Region 4A at iba't ibang bayan sa rehiyon na may kinalaman sa niyog. Kasunod dyan ang mga leksyon. Laman ng programa, dito tatalakayin ang mga alalin o paksa ukol sa pagniniyugan, ang Coconut Hybridization Program. Yes, at meron din tayong question of the day. Ito ay pahuling bahagi ng programa kung saan magbibigay tayo ng katanungan base sa araling tinalakay. At ang unang makapag-text ng tamang sagot ay may kaakibat na papremyo. Ito ay 100 pesos worth of GCash. Wow, ang swerte naman ng mananalo. At syempre, meron po tayong lucky share para sa ating mga enrolled students. I-share lamang ang live stream ng ating episode at mayroon na kayong chance maging lucky share of the week. Ang mananalo ay magkakamit ng corporate items mula sa ATI at PCA Calabarzon. At ito, bagong-bago, Coco Rovig, ang ating Coco Price Watch. Siyempre, ang segment na ito ay magbibigay ng pinakabagong presyo ng kopra, buko at iba pang produktong niyog upang gabayan ang ating mga magsasaka sa tamang pagbebenta at mas mataas na kita. Wow, ang exciting naman ng mga segment natin. Abangan niyo yan mga Coconatics ha. Pagdating naman sa ating talakayan, kung mayroon naman kayong katanungan o gustong bigyang linaw ukol sa mga paksang tinalakay, i-text nyo lamang po ito sa ating SOA Coconut Hotline na may numerong 0966-879-5829. Maaari din po kayong mag-comment sa live chat ng ating live stream at amin po itong babasahin. Ngayong unang episode ng Masaganang Kokobuhayan, narito po ang Center Director ng DAATI Calabarzon upang magbigay ng mensahe para sa ating lahat. Atin pong tawagin, Dr. Rolando V. Maningas. Sa pamamagitan ng radyo, mas napapalawak natin ang akses sa edukasyon at impormasyon upang matutunan ng ating mga magsasaka at mapataas ang kanilang produksyon, mapabuti ang kalidad ng kanilang ani at magkaroon ng mas matatag na kabuhayan. Naniniwala ang ATI na ang kaalaman ay isang mahalagang puhunan para sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura. Sa bawat episode, inaasahan naming may mga bago kayong matututunan na maaari ninyong magamit sa inyong mga sakahan at pang-araw-araw na pamumuhay. Hinikayat ko po ang lahat ng kalahok na makinig ng mabuti, aktibong makibahagi sa mga talakayan at isabuhay ang mga aral na inyong matututunan sa programang ito. Sama-sama natin paunlarin ang industriya ng niyog at palakasin ang kabuhayan ng bawat pamilyang umaasa rito. Muli, maraming salamat sa inyong suporta at pakikiisa. Naway maging matagumpay at makabuluhan ang ating paglalakbay sa loob ng 14 na aralin ng Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Mabuhay ang ating mga magniniyog, mabuhay ang agrikulturang Pilipino. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Doc Ola ng
Center Director ng DAATI Calabarzon. At talaga namang napakaganda po ng ating platform ngayon sa radyo dahil hindi lahat ng ating coconut farmers ay kumbaga maaabot kung personal natin pupuntahan. Pero sa pamamagitan po ng ating paaralan sa Himpapawid, mas marami yung maaabot ng ating pong serbisyo. Yes, mas pinalawig ang ating serbisyo sa pamamagitan ng ating Radyo Eskwela. Ayan, kaya naman sa unang episode ng ating Radyo Eskwela, ating pag-uusapan ang ating unang aralin patungkol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP at pangkalahatang pagpapakilala sa programang School on the Air, at yan po ibabahagi sa atin ng ating mga radio teachers mula sa PCA Region 4A at DAATI Calabarzon. Ayan, maya-maya lamang po ay ating sabay-sabay silang i-welcome at wag po kayong bibitiw dahil magbabalik ang masaganang kokobuhayan, Radyo Eskwela sa pagniniyugan. Unang pag-ere pa lamang po ito mga Coconutics, pero siksik at liglig na ang ating programa. Kokoray ka dyan, partner. Amin po muna kayong bibitinin sa ating kwentuhan. Magbigay daan muna tayo sa mga balita at updates sa pagniniyugan. Narito na ang Coco Balita. Refresher course sa coconut production nagpalakas ng kakayahan ng mga coconut specialists sa Calabarzon. Patuloy na pinatatag ang hanay ng mga coconut specialists sa Calabarzon sa pamamagitan ng isinagawang refresher course on coconut production and management na layong mapahusay ang kanilang kaalaman sa produksyon ng niyog at maibahagi ang mga bagong inobasyon sa industriya. 20 coconut specialists mula sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon ang matagumpay na nagtapos sa pagsasanay na ginanap sa Tayabas City, Quezon. Sa aktibidad, binigyang diin ng mga opisyal mula sa PCA at DAATI Calabarzon ang mahalagang papel ng mga coconut specialists sa pagpapalaganap ng kaalaman at teknolohiya para sa mga magniniyog. Inaasahan na sa pamamagitan ng pagsasanay, mas mapapalakas ang serbisyong pang-ekstensyon at teknikal na suporta na magriresulta sa mas mataas na produksyon at mas maayos na kabuhayan ng mga magniniyog sa rehiyon. Coco Academy pinalakas ang plano para sa mas maayos na serbisyo sa mga magniniyog. Matagumpay na isinagawa ng CFIDP Program Management Office ang Coco Academy Execution Planning Activities para sa Luzon, Visayas at Mindanao mula ika-18 ng Mayo hanggang ika-22 ngayong taon. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang rehiyon, focal persons at katuwang na ehensya upang higit na mapagtibay ang pagkakaisa at koordinasyon sa pagpapatupad ng mga programa para sa sektor ng niyugan. Sa naturang aktibidad, sinuri ang kasalukuyang kalagayan ng mga proyekto, tinukoy ang mga bagong lugar at benepisyaryo para sa taong 2027 hanggang 2028. At pinagtibay ang mas epektibong pagtutulungan ng mga ahensya. Inaasahang magbubunga ito ng Coco Academy Convergence Monitoring Report at pagtatalaga ng mga bagong convergence sites na magsisilbing gabay upang higit pang mapabuti ang pagpaplano at pagpapahatid ng mga programa para sa kapakinabangan ng mga magniniyog sa buong bansa. Tayo po ay nagbabalik dito sa programang Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Kasama ang inyong lingkod, Coco Rovic at Coco Rona. Live na live ninyo po kaming napapanood sa official Facebook page at Agri Studio YouTube channel ng DAATI Calabarzon, gayon din sa official Facebook page ng Philippine Coconut Authority, PCA Calabarzon, at napapakinggan sa DWVM 103.9, Spirit FM, Lucena.
Kaya naman, Coco Robic, gusto ko muna batiin syempre ang ating mga katuwang sa pagpapatupad ng ating masaganang Coco Buhayan. Syempre, simulan natin sa Philippine Coconut Authority sa pangunguna ng ating PCA Administrator Dr. Dexter R. Buted. Pagbati din sa ating Regional Manager 3, Mr. Bibiano C. Concebido Jr. at sa ating Project Development Officer 4, Ma'am Marieta C. Perez. Sa bahagi naman ng DAATI Calabarzon, pagbati sa ating Center Director Dr. Rolando V. Maningas, Assistant Center Director Miss Sherry Lou Alfaro at sa Chief ng Information Services Section, Miss Janine L. Cailo. Ayan. At syempre sa mga kaibigan natin sa ATI at sa PCA, shout out po sa inyong lahat dyan and happy viewing po sa ating Radyo Eskwela dito sa Pagniniyugan. Hello po sa inyo. Ngayon ay atin nang kilalanin ang ating guest para sa pilot episode. Makakapanayam natin si Binibining Janine L. Cailo, Information Officer 3 at Chief ng Information Services Section ng DAATI. Ayun. Hello po, Hello sa inyo, ma'am. Isa pong mapagpalang umaga sa ating po mga ka-agri na nanonood po ngayon sa Facebook page po ng DAATI Calabarzon. Siyempre sa mga kapamilya po natin sa PCA Calabarzon at siyempre yung mga kapatid po natin, mga implementing agencies ng CFIDP. Sa dami po nila, baka hindi ko na po mabanggit. And of course, sabihin naman po yan ni Sir Chito maya-maya lamang po. Yes. Shoutout po sa aming pong Director, Engineer Remelin Recoter, sa aming pong Assistant Director, Ma'am Antonieta Arceo, aming pong minamahal na Center Director, Dr. Rolando V. Maningas, and aming pong Assistant Center Director at syempre CFIDP, Focal Person, Ma'am Sherry Lucy Alfaro, and ang ating pong mga kapatid sa ATI Calabarzon, hello po, and syempre sa ating pong mga Coconutics na nanonood po ngayon na po at nakatutok ngayon dito sa ating pong first episode or pilot episode po ng second SOA or Paaralan sa Himpapawid sa Pagniniyugan. At dahil ma'am ito ay pilot episode natin, syempre no, ang number one question natin dyan para sa mga bago nating tagapanood ano at tagapakinig, ano po ba ang School on the Air? Yes, oo. Atin na itong naibahagi ng ating pong program launching. Pero dahil nga po lahat na po natin po mga estudyante ngayon ay nakatutok ngayon, atin nga pong ibabahagi muli no, kung ano nga ho ba itong ating pong School on the Air. So ito pong School on the Air isang isa no po sa mga frontline services po ng DA Agricultural Training Institute na kumbaga isang distant learning program na ang ginagamit natin ay radyo, no? Pero dahil ngayon ay makabagong panahon yan at syempre ang ating pong mga farmers, fisher folks, and syempre ating pong mga magniniyog ay kumbaga may mga access na sila sa internet. So tayo po ngayon ay kumbaga papawid na rin po o napapanood na rin sa mga online platforms katulad po ng Facebook at syempre po sa YouTube. So, kilala rin ang School on the Air bilang paaralan sa himpapawid na nagbibigay ng malinaw at madaling sundan ng mga aralin tungkol. Ngayon nga po ay coconut hybridization po ang ating pong tema or puso ng ating pong SOA ngayon. So, ang layunin po ng ating pong programa ay itaas ang kaalaman po ng magsasaka, syempre po sa mga teknolohiya. At ngayon nga po ay about po sa coconut hybridization. Syempre, pag-uusapan din natin yung tamang pagparaan ng pagtatanim at mapabuti ang pamamahala ng niyugan para po mapataas syempre ang kanila pong produksyon at kita. At sa ikalawang taon po, ikalawang taon na nga, no? Sa ikalawang taon po ay ating po muling binubuksan ang paaralan sa himpapawid dito po sa Pagniniyugan. At kapartner po natin ang ating po mga kapamilya, kapatid, kapuso sa Philippine Coconut Authority. Kaya po kasama po natin sina Coco Rona and syempre po si Coco Rubic. Ayan. So, ano nga ho ba yung ating pong nung una kasi nating School on the Air, tayo ay nagkaroon ng
ang focus natin ay processing na po, and syempre yung mga program and services po ng CFIDP. Ngayon naman ay ang pag-uusapan natin yung Coconut Hybridization Program. So dito po sa Coconut Hybridization Program ay naglalayong mapataas ang ani at kita ng mga magniniyog sa pamamagitan po ng high-yielding hybrid coconut seedlings at makabagong teknolohiya sa niyugan. So ito pong paksang ito ay kumbaga po ay i-deliver ng ating po mga eksperto mula po sa PCA Calabarzon. So, ayan po, dapat ang ating po mga coconutics ay nakahanda na po yung kanila po mga notebook at ballpen, Yes. ballpen po kasi talagang marami po silang matututunan po dito po sa ating pong paaralan sa Himpapawid. At syempre, sa mga input na rin po or mga inputs po ng ating pong dalawang eksperto dito, si Ma'am Rona and syempre si Coco Rubik, no. Ayun po, bakit nga ho ba natin pinapalaganap ang impormasyon po sa coconut hybridization? Na masasabi rin naman po ito ng ating po mga susunod na speaker. Ayun po, dito po sa ating pong programa na ito, ninanais natin na tumaas yung ani ng ating pong mga niyog or ng ating pong mga magniniyog. Syempre din po, kilala rin din po ang coconut hybrid or hybrid na mas maagang namumunga at mas malaking kita din po sa ating pong magsasaka. At syempre po, mas matibay na pananim din po ito, no. So ito lamang naman po yung mga simpleng impormasyon, no po, about sa coconut hybrid. Pero yun po, sa tulong po ng ating po mga expert ay lalo pa po natin mapapaigting at mapapalalim yung mga impormasyon po ukol po dito. Pag-uusapan po natin sa ating pong aralin or sa ating pong paaralan sa Himpapawid ang mga iba't iba po mga talakayan, katulad po ngayon pong unang episode. Balikan po natin, no, yung ano nga ho ba itong CFIDP, no? And then sa mga susunod po na episode, pag-uusapan po natin ang Coconut Hybridization Program, Hybrid Coconut Characteristic, Mother Palm Selection, Pollen Processing, Assisted Pollination, Farm Management, ito po yung sa fertilization and IPM, economic benefits, at syempre po yung mga experiences din po at mga testimonials ng ating po mga coconut farmers na nagtanim na o meron pong coconut hybrid sa kanila pong sakahan, no. Exciting or kumbaga ito pong mga nabanggit ko pong topic siguro parang medyo overwhelming, no po, sa sa ating ngayon. pong sa ating pong mga listeners or coconut farmers, no po. Pero ang payo ko lamang po siguro or share ko lamang po, enjoy po natin, no po, itong pakikinig at pag-aaral po natin dito po sa ating pong paaralan sa Himpapawid. Kasi marami po tayong matututunan, no po, dito po sa ating pong 14 na episodes ng ating pong School on the Air. So, paano po ba isinasagawa ito pong ating pong SOA? Ay, syempre po, sa pamamagitan nga po ng ating pong mga kapartner po na radio station. Ito nga pong DWBM 103.9 o yung ating pong mas kilala pong Spirit FM na po. So, kami po ay live na live ngayon po dito po sa Lucena City. And, of course, bisitahin, i-follow, i-like po ang Facebook page po ng PCA Calabarzon. Yes. So, PCA Calabarzon at syempre po ang DATI Calabarzon para po doon lamang po, no po, nyo po makikita yung ating po mga episode at pwede rin po ninyo po mabalikan kung baka may na-miss out po kayong topics, no po, ayan. And syempre po sa YouTube channel po ng DATI Calabarzon, hanapin nyo lamang po kami. Of course, may mga SOA coordinators po tayo sa mga nabanggit po ni Ma'am Rona na mga LGUs. So, yung ating po mga SOA coordinators, kamusta po kayo? Sila po ay may mga strategy din po silang isinasagawa, katulad po na tinitipon nila yung ating po mga coconut farmers sa isa pong lugar at sama-sama silang nanonood, sama-sama silang nakikinig po ng ating pong SOA. Syempre po, may mga online resources din po tayong ibibigay din sa ating po mga coordinators na ibabahagi din po nila sa ating po mga magsasaka.
ayun po, nabanggit natin, no? Ako po personally ay excited talaga dito sa ating pong SOA kasi talagang interesado talaga ako sa magiging topics natin, and i-deliver po ito ng ating pong mga expert mula po sa PCA 4A na talagang pag mga CFIDP activities po talaga ay talagang tulong-tulong po talaga kami, no? Ito yung PCA 4A, syempre ang ATI Calabarzon, maging ang iba pa pong mga implementing agencies, no po. Dito nyo po talaga makikita na talagang kapit bisig no po sa pagpapatupad po ng mga programa, na po. And then of course, may mga expert din po tayo from sa iba pa pong mga implementing agencies katulad po ng DOSTP card. And syempre yung mga farmer leaders, ayan, looking forward ako dito sa episode na ito. So tayo po ay magsasama-sama hanggang yung ating pong airing o pag-air po ng ating pong SOA mula po ngayong pong araw na ito, no, hanggang Hulyo, no po. So tuwing 11 a.m. to 12 noon o tanghali po, no, ng every Martes o tuwing Martes. Tuwing Martes at Huwebes po ang ating pong schedule. So kaya lagi po ninyo pong kumbaga maging habit na po, no. Siguro po pag 10:30 na, ayan, punta na po tayo sa Facebook page po ng DATI o kaya po ng PCA at standby na po tayo po doon. Syempre po, ayun, pwede din naman po makinig pag sa hapon na, no, pag nagpapahinga ng ating po mga coconut farmers, no. So pwede pong balikan. Ayan. Pero syempre para po interactive, interactive, makapag-comment po. Syempre, ayun po, tayo po ay live ng 11 a.m. hanggang alas 12 ng tanghali po. Ayan. So, ang una po natin pag-ere ay ngayon pong araw na ito, Hunyo, ika-2 po ng Hunyo. At ang ikalawa po natin pag-ere, magkita-kita po ulit tayo na ngayon pong Huwebes, ika-4 naman po ng Hunyo. At syempre po, ang huling pag-ere po natin ay ika-16, nako, napakalalim natin po, napaka-Tagalog po natin. No? Ika-16 po ng Hulyo, Huwebes pa rin po ito, ayan. So, ating pong mga SOA coordinators po ay magiging kaagapay po natin sa pagtutok po ng attendance, no, ng ating po mga participants. And syempre po, nabanggit ng ating po mga host po ngayon na may mga quizzes po tayo, no, at syempre po exam. Ito naman po ay amin pong i-announce a week before, at syempre po ito po ay ibibigay din naman po natin sa ating po mga SOA coordinators. Kung inyo pong mami, syempre PM lamang po or i-text po ang inyo pong SOA coordinators, at syempre po ay i-aasistihan naman po kayo. Tayo din po ay may mga interactive activities katulad nga po yung mga lucky sharer, no, yung ating pong text yung mga question of the day. So yung ating ayun. So marami din po tayong mga exciting prizes po dyan, katulad po ng GCash, and syempre yung mga merch po ng DATI Calabarzon, and syempre ng PCA. Baka isang puno din yan ng coconut hybrid. Pero abangan po natin yan sa sa ating pong graduation. Of course, para po sa ating pong mga coordinators ay may mga minimal reports lamang po din naman po tayong hihingin din po sa inyo. Gusto ko lang din siguro po i-share, no, na ito pong ating pong School on the Air ay meron pong 4 CPD points na po para po sa mga registered agriculturists. So yung ating pong mga SOA coordinators na registered agriculturists, tayo po ay meron pong Zoom session, no, at ayun po, after 14 episodes po or sa graduation ay marireceive nyo po yung 4 CPD points. So sa mga LGUs po, participating LGUs po ng SOA po ay pwede po tayong sumali po dito po sa ating pong mag-register lamang po kayo or magsabi lamang po kayo sa inyo pong mga SOA coordinators para po makatanggap din po kayo ng 4 CPD points, no. Hindi na po ba masama? Kasi 1 hour naman po, no? 1 hour lang naman po ng Martes at Huwebes. Ayun. So, yung ating pong evaluation po, ang ating pong mga participant, may mga konti lamang po tayo mga sasagutan, no? May mga participant feedback, resource evaluation, no? Napakahalaga pong mai-announce po natin ito sa ating pong mga farmers at mga nakatutok po ngayon kasi
ito po ang kukumpleto po ng inyo pong requirements para po kayo po ay makapasa sa ating pong paaralan sa Himpapawid. Siyempre po, binubuo po yung ating pong learning session ng quizzes, 25% po, long exam po, 35%, and final exam po ay 40%. So, ibabahagi ko lamang po itong mga mahalagang documents na kinakailangang i-submit po ng ating po mga participant, katulad po ng participant information form, resource person evaluation form, overall evaluation form, at saka po yung ating pong pre- and post-test. So quiz 1 po ay may 10 items po tayo. Quiz 2 ay same din po, 10 items. And quiz 3 po ay 15 items. Kaya mahalaga po talagang tayo po ay nagte-take down notes po. Kasi ayun po, para mabalikan po natin, ma-review po natin yung ating pong mga notes. And syempre, maganda po naman na maganda-ganda rin po ang ating pong maging scores. No po. Ayun lamang po, Kokorona and Kokorubik, no po, ating pong inaaniyahan ng ating pong mga magsasaka sa Calabarzon na makinig, matuto po dito po sa ating pong paaralan sa Himpapawid para po sa coconut hybridization. Ano po? Ito naman po, ang ating pong School on the Air ay open po sa lahat. AEWs, registered agriculturists, mga farmers, magniniyog, mga mangingisda na gusto pong madagdagan pa ang kanila pong kaalaman sa pagsasaka. Siyempre, maganda rin po sa ating pong mga estudyante na makinig din po dito po sa ating pong School on the Air. Ayun po, maraming salamat po at siyempre tayo po ay mahaba-haba pa rin po ang pagsasamahan dito po sa SOA, sa School on the Air. Ayun, maraming salamat po sa komprehensibong pagpapaliwanag kung ano nga po ba ang SOA. Ayan, at nakaka-excite ko, Korobik, no? Para kung ako yung estudyante, no, pumapasok talaga sa school na may quizzes at gagraduate after. At diba? syempre, pinaka-bonus niyan, may kaalaman kang babaunin. Yes. At hindi lang to limited, sabi nga natin kanina, hindi limited sa ating mga official na mga estudyante, maging sa mga nais matuto patungkol sa coconut hybridization, no, Ma'am Ja. Ayan. So, maraming salamat po, Ma'am Janine Cailo ng DAATI Calabarzon. At, ayan, sa ikalawang bahagi po ng ating programa, mayroon pa po tayong makakasama na isa pang radio teacher. Pero bago po yan, alamin po muna natin ang lagay ng presyo ng ating mga produktong niyog sa ating Coco Price Watch. Magandang araw mga kaskwela, narito na ang ating Coco Price Watch kung saan inaalam natin ang pinakabagong presyo ng produktong niyog sa Calabarzon para sa linggong ito. Para po sa Copra, meron po tayong sa ating pong farm gate prices sa Cavite, nangunguna sa halagang 60 pesos kada kilo. Sinusundan po ito ng Laguna sa 42 and 50 centavos at Batangas sa 40 pesos. Sa Quezon naman, nasa 39 and 31 centavos po kada kilo. Ayan, para naman sa produktong buko sa Batangas, ito po ay 13 pesos and 50 centavos. Sa Quezon, 8 pesos and 67 centavos. At sa Cavite ay 7 pesos. Ayan, mapapansin po natin, no, na medyo mataas ang presyo sa Batangas kumpara sa ibang probinsya. At yan po ay marahil, maaaring dahil sa demand o kalidad ng ating supply. Para naman sa ating hasnuts, or ito po yung ating buo na niyog, no? Kabuo, ayan tawag ng mga farmer. Sa Cavite po ito ay 10 pesos. Sa Quezon, 9 pesos and 66 centavos. Sa Laguna ay 9 pesos and 50 centavos. At sa Batangas ay 5 pesos. Ayan, ating Okay. agri-tip. Mga kaskwela, tandaan, ang tamang impormasyon sa presyo ay susi sa mas mataas na kita. At ugaliing mag-monitor ng presyo sa iba't ibang lugar at piliin ang pamilihang magbibigay ng pinakamagandang halaga sa inyong produkto. At yan ang ating Coco Price Watch para sa iba pang kaalamang pang-agrikultura. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Eskwela sa Pagniniyugan, kung saan ang kaalaman ay ani at ang ani ay kita.
Kayo pa din po ay nakatutok sa masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. At huwag din po natin kalimutan mga Kokonatics ang ating hashtag QOTD o Question of the Day. Para po magkaroon ng chance manalo ng 100 pesos GCash. At syempre, huwag rin kalimutang i-share ang ating live stream at baka ikaw na ang lucky share of the week. Ang lucky share po natin na enrolled student ay makatatanggap ng mga corporate materials tulad ng t-shirt, radio at marami pang iba mula sa ATI Calabarzon at PCA Calabarzon. Kaya naman mga Kokonatics, like, comment, and share na sa ating live stream. Ayan, at mag-shoutout muna ulit tayo, Kokorovic, no, sa ating 165 viewers ng ating SOA today. Ayan, Wow, ang dami shoutout na. po. Yan natin, basa muna tayo ng ilang comments. Ayan, mula kay Ma'am Dulce Abadilla Evangelista. Sabi niya, good morning po, watching from Lucena City. Ayan, kasama pala natin siya dito, Kokorovic. Gandang umaga po. Hanap tayo. Ito, si Ma'am ba siya? Ma'am EA Hita. Good morning po sa lahat from Ginyangan, Quezon. Ay, medyo Ayan. malayo, no? Estudyante siguro natin to, Kokorovic. And isa pang shout out naman from Buena Vista, Quezon, Sir Tolitz Canales. Ayan, shout out po, may 70 participants daw siyang kasama. Wow. Diba? Bongga. So, Ang dami yun yung nating- sinasabi kanya ni Ma'am Jajan. Yes, na nagtitipon-tipon ang ating mga estudyante dito sa SOA. Maganda yan. Okay, so sa ating pong pagpapatuloy, ating pong pag-uusapan naman ang Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP at kasama po natin sa araling ito para mag-discuss ang ating Acting Division Chief 1 ng PCA Quezon 1. Wala pong iba, si Sir Ramon Chito F. Castillo. Magandang tanghali po, Sir Chito. Ayan, magandang tanghali, Kokorona and Kokorovic. And salamat sa pag-invite at para sa episode na ito. Salamat po. Ayan. Ayan, salamat sa pagpapa-unlock, Sir Chito. At bilang ito pong SOA, Sir Chito, ay bahagi ng pagkapatupad po ng CFIDP. Kaya naimbitahan po namin kayo para ibahagi sa atin kung ano po ba itong CFIDP para po sa kabatiran ng mga iba nating viewers na medyo hindi pa familiar dito po sa CFIDP. So, ano po ba, Sir Chito, itong CFIDP? So, Kokorona, no, salamat no sa tanong. Ang ang CFIDP o ang Coconut Farmers Industry Development Plan ay nagsimula no nung na-enact ang RA 11524 nung 2021. So, para mabigyan natin ng konteksto, no, itong Coconut Farmers Industry Development Plan ay mula dun sa pondong na kolekta mula sa Coconut Levy. At ito ay ginagamit na natin ngayon, no, sa pamamagitan ng mga pag-i-implement ng mga programa na pangkabuhayan para sa mga magniniyog. Ayun. So, hindi lang alam ng mga Kokonatics natin, pero ito na talaga yung inaantay nila, kumbaga, Oo. Sir Chito. So, ano po ba yung qualification ng mga gustong maka-avail ng mga programa dito sa CFID? So ayon sa batas, no, para maka-avail ka ng mga programa mula sa CFIDP, kinakailangan number 1, kayo ay isang coconut farmer, no? Doon sa batas, dinefine kung ano ang coconut farmer, sino ang coconut farmers, no? At kinakailangan din unang-una na kayo ay rehistrado sa National Coconut Farmers Registry System. Ito ang opisyal na listahan ng mga magsasaka sa buong Pilipinas. At ang ating mga field officers, agriculturists ay nagpapalista ng mga magsasaka na nais magparehistro dito, no? Kakulan doon ay ang pagsasubmit ng mga tinakdang mga requirements. Ayan, so ibig sabihin, Sir Chito, itong CFIDP ay para talaga sa ating mga magniniyog. Yes. Sinisiguro natin na sa mga magniniyog, mapapapunta itong programa ng CFIDP. Oo. Yes. Kaya sa mga tagapakinig natin at tagapanood ng mga hindi pa NCFRS registered, pero lihitibo namang coconut farmer, ay wag na po kayong mag-atubili para po makuha ninyo, no, ang mga benepisyo pong maaari ninyong mapakinabangan sa ilalim po
po ng CFIDP. Yes, at speaking of that, Coco Rovic, so Sir Chito, ano-ano po ba yung mga programang nakapaloob sa CFIDP? Oo. Maraming programa ang nakapaloob sa CFIDP. At para mas mabilis natin itong mapaliwanag, meron tayong tinatawag na 7 tematikong programa. Na kung mas ating babalangkasin pa, ay maaaring tawagin natin ang igrupo pa natin ito sa 3. Yung tinatawag natin na proteksyon, no, pagpapalago at ang suporta. No, pag sinabi nating proteksyon, ito yung mga proteksyong pang-individual sa mga magsasaka. Dito pumapasok yung insurance at yung scholarship para sa mga magsasaka. Pag sinabi naman nating mga pagpapalago, dito pumapasok yung mga programang pamproduktibo, no? Pag-uorganisa ng mga magsasaka para sa maging kooperatiba, bigyan sila ng kalakasan upang magbuo ng sarili nilang entity, no? Kasama dito yung pagtatanim ng mga hybrids, no? Coconut hybrids na kung saan pag tinanim nila 3 beses mai-improve yung ani nung bagong pananim kumpara dun sa mga existing na tanim, no? Kaya hinihikayat natin yung mga magsasaka na i-adapt ang pagtatanim ng hybrid coconut seedlings. Pangatlo dito sa pagpapalago ay ang pagpapaunlad ng sakahan. Ibig sabihin, hindi lamang tayo dapat dumipende sa pagpuproduce ng niyog, kundi magtanim tayo ng mga salit tanim, no? Intercropping, i-adapt ang intercropping, pagtatanim ng mga short-term crops tulad ng saging, kakao, lansones, rambutan, at kung ano-ano pa na pwedeng itanim sa pagitan ng niyugan, no? Yun. Sa suporta naman, pag tinatawag nating suporta, ito yung pangkabuhayan pa, no? Pagtatayo natin ng mga coconut shared processing facility na kung saan yung mga mabubuo nating kooperatiba na napalakas na natin ay bibigyang pagkakataon na magtayo ng mga processing facility, paggawa ng mantika, ng uling, o ultimo na pagko-consolidate ng mga produkto upang madala sa mga planta, sa mga processing plants, no? Kasama na rin dito sa assistance ng pagsuporta ay ang pagtatayo ng mga farm to market roads na kung saan mula sa farm hanggang sa merkado ay nabibigyan natin ng daan para mas mapabilis ang daloy ng produkto ng mga magsasakang magniniyog. No, sa support services, kasama din dito yung credit window facility ng Land Bank and DBP na kung saan maaaring makahiram sa mababang interes na puhunan ang mga magsasaka at ang mga kooperatiba para magamit sa kanilang mga pangkabuhayan sa ilalim ng niyugan. Yun, Cocorona, Cocorovic. No? Napakaganda, no? Kokorona ng mga programa natin. Yes. At yan ay i-implement ng 15 ahensya sa ilalim ng CFIDP. Marami tayong katuwang sa pagpapatupad ng CFIDP. Kumbaga kanina, itong ating programa ng SOA, ang katuwang natin dito ay ang DAATI Calabarzon. Pero doon sa mga nabanggit ni Sir Chito ay marami pa tayong iba't ibang mga ahensya na katuwang dito. At Sir Chito, sabi nga ni Ma'am Jaja kanina, no, hindi niya na inisa-isang batiin yung ating mga katuwang sa programa. Pero sino-sino po ba yung ating mga katuwang na ahensya dito sa CFIDP? Oo, dito unang-una, no, bago ko makalimutan, syempre, uunahin na natin ang Agricultural Training Institute na kung saan kasama nila tayo dito sa School on the Air, no? So kasama natin sila at ang TESDA para sa pagbibigay ng mga training at scholarship sa mga magsasaka, ang CHED, no? Pagbibigay ng mga scholarship para sa mga anak ng mga magsasaka na magka-college, no? Kasama rin natin ang Philippine Crop Insurance na silang mag-i-insure sa mga niyugan natin kapag may bagyo na dumating, maaari tayo dong makatanggap ng insentibo, no? Kasama din natin, nabanggit ko na kanina, ang Land Bank at ang DBP para sa loan programs. Kasama rin natin ang CDA para sa pagbubuo ng mga kooperatiba. At higit sa lahat, ang ating ahensya, ang Philippine Coconut Authority, para magsagawa ng hybridization
coconut hybridization para makapag-produce ng mga hybrid seedlings. Kasama natin ang DTI para ma-market, makagawa tayo ng market para sa mga bagong produkto o sa mga existing produkto ng mula sa niyog, no? Kasama natin ang PhilMec para sa pagtatayo o pagsasagawa ng Coconut Shared Processing Facility. Kasama rin natin ang DPWH para sa mga infrastructure project tulad ng FMR and ang sino pa? NDA, kasama rin natin Ayan. ang NDA. Ang National Dairy Authority para sa pagpapaunlad ng livestock integration and ang Bureau of Animal Industry. No. So 'yun. Tsaka ang DOST. Yan. DOST and DOST Picard para sa ating research, no, Cocorobic. Kompleto. 'Yun. Ayan. Napakadami nating katuwang no para dito sa CFIDP o Coconut Farmers and Industry Development Plan. So for sure ang ating mga manonood ngayon ay very interested kung paano na sila makaka-avail nitong mga programang ito no na applicable sa kanila. Ayan. So, Sir Chito, paano po ba kung gusto nilang maka-avail nitong mga programang ito, sino po ba or saan, paano po sila makikipag-ugnayan para makapagsabi sila na gusto nilang maka-avail ng mga programang ito? Yes, Cocorona. Pero bago ko sagutin yan, i-highlight muna natin ang ating PCA Medical Health Services. No? Kasama din natin ito sa ini-implement na programa under the CFIDP na kung saan nagbibigay tayo ng mga garantiya kung magkakasakit ang mga anak o ang mismong magsasaka. No? Nagbibigay tayo ng health assistance at the same time, meron din tayong mobile health services na kinokonduct sa mga GIDA areas or yung mga malalayong lugar, no, na hindi accessible para sa magsasaka na pumunta sa ospital para magpa-check up, no. So, para maka-avail ng mga programang ito, Cocorona, no, ang isang magsasaka ay hinihikayat na maging aktibo sa kanyang sarili, no, dahil ang mga field officers natin, ang mga agriculturists ay merong mga naka-istasyon sa bawat munisipyo, no? Dito sa Quezon, sa Calabarzon at sa kahit saan man na available ang ating presensya para makapag-inquire ang isang magsasaka para maka-avail ng programa. Iyon, Cocorona. Ayun, so malapit lang kahit nasaan ang ating mga coconut farmers, pwede silang magsabi kung gusto nila ng mga programang nabanggit ni Sir Chito, no. Dagdag ko na lang din, Cocorona, meron na tayong 18 ospital ngayon na merong Memorandum of MOA of agreement sa PCA kung saan pwede pong puntahan yan ng ating pong mga coconut farmers na nangangailangan sa pang-medical na Yes. atensyon. So, para sa listahan, no, pwede nilang bisitahin ang ating official Facebook page, PCA Calabarzon. Yes, ayan. At napakarami, no? Kumbaga, kompletos recados ang CFIDP natin. Merong, sabi nga kanina ni Sir Chito, no, may ginrupo sa 3 bahagi yung ating CFIDP na makakatulong bilang individual na farmer, bilang sila ay isang individual, bilang sa kanilang sakahan at hanggang sa kanilang pagnenegosyo din. Ayan. So, talagang punong-puno ng programa ang CFIDP at Sir Chito, hinga na lang po namin kayo, ano pa yung gusto ninyong ibahagi na mensahe sa ating mga coconut farmers? Oo, ayan, para sa ating mga magsasaka magniniyog, no. Patuloy lamang po tayo na kumapit, no, at maniwala sa Philippine Coconut Authority at sa mga kasamang ahensya nito sa pag-i-implement ng Coconut Farmers and Industry Development Plan, no. Marami pong itinalagang programa na kung saan ang bawat problema ng isang magsasaka ay may sasagot na programa, no? Laging magsadya sa pinakamalapit na tanggapan ng Philippine Coconut Authority o ng aming mga representative upang mabigyang linaw ang mga agam-agam, inquiry, no? Para sa pagtanggap ng programa, no? At higit sa lahat, bukod sa CFIDP na andun din ang pag-i-implement namin ng mga regular programs and projects ng aming ahensya.
isa na rito ang replanting, ang Massive Coconut Planting and Replanting Project at ang Coconut Fertilization Project, no? So, ating tangkilikin, ipagkalat at maghikayat pa. Yun, Oo. maraming salamat po, Corona. Ayun, maraming salamat po, talaga namang siksik, liglig at umaapaw ang ating naging kaalaman mula po sa pagbabahagi ni Sir Chito. Kaya naman, maraming salamat po muli sa ating pong radio teachers na nakasama ngayong araw na ito, sina Miss Janine Kylo at si Mr. Ramon Chito Castillo. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kaalaman sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. At kung meron man po kayong mga katanungan, maaari po ninyong i-comment sa ating live o i-text sa ating SOA Coconut Hotline. Muli, maraming salamat po Ma'am Jaja and Sir Chito. Ang Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan ay magbabalik sa ilang saglit lamang. Ayan, nagbabalik ang Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. At ito na ang pinaka-inaabangang bahagi ng programa, ang Question of the Day. Ayan, for sure Okay. excited na makakuha ng 100 pesos GCash ang ating mga Coconatics. So ito na po ang ating Question of the Day. Tan-tananan! Ito ang ibig sabihin ng acronym na CFIDP. Ulitin ko po. Ito ang ibig sabihin ng acronym na CFIDP. Ayan. So, para makasali, i-text lamang po ang mga sumusunod. Pangalan, space, bayan, space, barangay, at ang inyong sagot sa ating question of the day. Ulitin ko po, para makasali, i-text lamang po ang inyong pangalan, space, bayan, space, barangay, space, ang inyong sagot sa ating question of the day. At isend lamang po yan sa ating SOA hotline na may numerong 0966-879-5829. Okay, ulitin ko po yung ating number, 0966-879-5829. Ayan. Oo, text na po kayo mga Coconatics at abangan sa susunod na pag-ere ang tamang sagot sa ating question of the day. At ang maswerteng mananalo ay makakatanggap ng 100 pesos worth of GCash. May Oo. pang-load na ulit sila para sa Sa susunod. Oo. Sa susunod na edisyon. Yes. At habang sila yung nagtatype na kanilang mga sagot, no? Mag-shoutout muna tayo, Kokorona, ng ilan nating mga tagapakinig at Ayan. tagapanood sa ating live streaming. Ayan. Pwede po nating i-shoutout sina Ma'am Lani Reyes. Sabi niya, good day po. Magandang araw din po sa inyo. At syempre, no, si Sir Sosimo Velante. Yan, kung saang lugar man po kayo sa Calabarzon, magandang araw po sa inyo. Actually, no, Kokorona, may mga sumasagot ng sa tanong natin mula sa live. Oo. Pero Naku, i-text nyo po yan. i-text nyo po yan. At syempre, may format po tayo para Yes. po maging valid ang inyong sagot. Huwag nyo pong kakalimutan yan. Sayang naman. Yes. Ayan, si Mama Mirna Batino Ambion, watching now. Okay, salamat po sa pagtutok sa atin pong paaralan sa Himpapawid. Ayan, may nakita ka bang question, Coco Rovic, Oo. sa ating Sige, sa ating comments? mag-check po tayo ng mga katanungan, no? Ayan, binubuksan na po natin ang Himpapawid para po sa inyong mga katanungan. Maghanap po tayo.
Ayan. Pero since for sure medyo hindi pa ngayon naiisip ng ating mga Coconatics yung mga question nila. Pero comment nyo lang po yan sa ating comment section dahil sa susunod na episode ay sasagutin po natin yung inyong mga katanungan. At pwede nyo rin po yung i-send or i-text sa ating SOA hotline. Okay. Ayun. Sige po. Maraming salamat sa ating naging radio teachers at sa ating live viewers at mga taga-subaybay ng ating programa. Abangan sa ikalawang episode. Ang araw po yan ng Huwebes, ika-4 ng Hunyo para sa ikalawang episode ng Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Ating tatalakayin ang The Coconut Hybridization Program, ang goals, components, and implementations kasama ang ating radio teacher. Walang iba po, si Binibining Marieta Perez mula sa PCA Calabarzon. Ayan, kaya mga Coconatics, siguraduhin i-like at i-follow ang social media pages ng ATI Calabarzon at Philippine Coconut Authority Region 4A na PCA Calabarzon para mas maging updated sa iba't ibang ganap at programa ng ahensya. Muli, magkita-kita tayo sa darating na Huwebes para sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol sa makabagong teknolohiya sa pagniniyugan. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at sa ngalan po ng aming Regional Manager 3, Mr. Bibiano C. Concebido Jr. at sa Center Director ng DA-ATI Calabarzon, Dr. Rolando Maningas, ako po si Coco Rona. At ako naman po si Coco Rovic. Tandaan, linangin ang kaalaman tungo sa masaganang bagong Pilipinas.